Formal nang binuksan ang 28th edition Graphic Expo kahapon sa SMX Convention Center sa Pasay City. Dito ay itinatampok ang mga pinakabagong teknolohiya at inobasyon na may kinalaman sa printing industry na kapakipakinabang naman sa marami pang industriya gaya ng advertising. Kabahagi ng naturang expo ang photo and art exhibit na nagtatampok naman ng mga malikhaing obra ng ilang alagad ng sining at mga literatista. Sa pangunguna ng Artist Community PH na isa katuparan ang pagsasama-sama ng 50 magagaling na alagad ng sining nagmula pa sa iba't ibang lugar sa Luzon. Nagkaroon tayo ng pagkakataong makapanayam ang dalawa sa mga artist na nabanggit at kanilang naikwento ang kanilang paglalakbay sa mundo ng sining at ang kanilang mga proseso sa paglikha ng kani-kanilang obra. Naikwento ni Leslie Ignacio Pukay, isang artist mula sa Santa Rosa, Laguna, ang kanyang proseso sa paglikha ng obra. Ayon pa kay Pukay, musika ang kanyang gabay sa pagpipinta. Sa tulong umano ng ritmo at melodiya ng kanyang pinakikinggan tugtugin, na igagabay ang kanyang kamay sa paggawa ng pinakamagagandang pinta. Kwento pa niya, musika rin ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon. Sabi pa ni Pukay na sa tulong ng kanyang mentor na si Lerma Julian, na-develop pa lalo ang kanyang angking talent sa pagpipinta. Sabi pa niya, para sa kanya, ang sining ay nakatutulong sa healing at ito ay isang breather o pansamantalang pagtakas mula sa magulong realidad ng daigdig. Paliwanag pa niya, sa mundong napakadaling mabaliw, ang sining umano ay nakatutulong sa kanya upang manatili siyang nasa tamang kaisipan. Ma'am, ano pong name niyo, ma'am? I'm Leslie Ignacio Pukay. Okay. Ma'am, pakipaliwanag po ano tong inyong artwork? My artwork is basically expressionism. So I am an abstract expressionist artist. Yes, and when I work in a piece, I always need a song and a color so I can start. That's where I get my hugot. So from there, habang ako nakikinig ng song, that's where my hands, yung tugtog or the rhythm of the song is the one guiding my hands. So it's very spontaneous. So if a client will ask me what will be the result, I don't do what you call this. Commission. I don't have a study. I don't have a sketch. So very random. It's very random. It's very spontaneous. So what I hear, the rhythm, if it go up and it goes down, if it's female voice, if it's male voice, that's how I do my process. And then I need one color that represents my music or the song. Apa. And then that's when I combine which color will go with that color. So like this one, it is inspired by the song River by what's her name? I forgot the name. Okay. Basta. Marirecall natin yan. Marirecall natin yan. Then I'll tell you, I'll just caption mo na lang siya. Apa. But yung rhythm niya, and then I get the color of the river, and then the color of the earth, the stones, and then from there, I created this piece. Wow, congratulations. How long have you been doing this kind of works, ma'am? Okay, this kind of work, I discovered that I want to do this kind of piece nito lang 2025. Wow! Yes, di ba? That's a wow. 2023, okay, 2015, I started with watercolor. But before that, I was so much into photography, I turned professional photography. Wow. Into professional photography. I do all sorts of photography. And then, as I age, hindi ko na kaya yung Mabigat na na camera. yung camera ko. Kasi 2010, DSLR yan, so mabigat yan. And then, that's when I went back painting. 2023, I would paint random. Very random. But I always goes with two. If it's bicycle, dalawang bicycle, unahan ng bicycle, likod ng bicycle. If it's something that's flying, it's gonna be a kite and a balloon. Something like that. And then, Tandem lagi. laging tandem siya. And I actually sold some of my early pieces. And then I got one piece that my mentor liked. Who's this mentor, ma'am? If My I may. mentor is a teacher. I call her teacher because she got me into painting acrylic.
Because before I was in watercolor. And then when I painted acrylic, she checked all my work and said, "You make this, many of this." So I started with a prototype, Mhm. and then I go from there, and I started with color purple Mhm. and color yellow. I have so much of that, pero nabenta na yung iba. And I venture into making monochromatic, monochromatic and complementary, analogous, all sorts of combination na right now. So ito, hindi mo na siya makikita na parang complementary, nag-iba Yeah, yeah. na ako. And then I just use the basic, the tint, the tone, and the shade. And when now, pag makikita mo yung mga gawa ko ngayon, mas meron siyang buhay, mas meron siyang soul, mas nakaka-express na ako when it comes to color. So I Kasi ano started, na yan, yun na yung gustong ilabas ng kamay mo, nung sarili mo, yes, through the help of nung music the na music. pinakikinggan. Yes, very much so. Like right now, my piece is called I Melt With You. Wow! Yes. Ano pa lang siya, work in progress. My husband said, "That's very pink." I said, "Huwag kang makialam sa proseso ko." Kasi, it's my process eh. Because I want to show naman yung melting na image na nagko-combine ako ng medyo darker pink, peach, and light pink. And then I have purple for deep emotion because Apa. that song is fast beat pero malalim yung niya, Meaning. malalim yung meaning yung kanta na yun kasi yung Melt With You na yun. Parang do or die kasi yung na yun eh, yung song na yun. So Very romantic actually. very romantic siya at the same time very deep siya, no? Yeah. Parang siya. So I combine pinkish shade pero naghahalo din ako ng peach shade. Tapos may purple, may deep purple ako. Yes. So that's work in progress. I got invited in a golf tournament. It was a private event. And from that event, one American liked my work. And we're in a process of business deal already. And 90%, 95%, my work will be in Hawaii. Wow! Yes, it's a Congratulations offer. agad, ma'am. Thank you. Samantala, nakahuntahan din natin ang batikang percussionist ng bandang Pinikpikan. Isang banda na tumutugtog ng Filipino ethnic at world music na si Jose Dufort mula sa Bacoor, Cavite. Naibahagi sa atin ni Mang Jose ang kanyang journey bilang isang musikero at kung paano siya napasama sa bandang Pinikpikan. Sa aming talas-tasan ay nagbigay din siya ng kanyang mga opinyon kaugnay sa kalagayan ng musikang Pilipino at kung paano saan ito patungo. Makulay ang journey ni Mang Jose sa daigdig ng musika. Katunayan, nagturo din siya sa ilang prominenteng eskwelahan kaugnay sa genre na world music. At sa ngayon na siya ay retirado na ay siya ay gumagawa ng percussion instrument gamit ang mga recycled o repurposed materials gaya ng buto ng mangga, takip ng bote ng alak at iba pang mga bagay na maituturing ng basura, subalit nabibigyan ng panibagong pagkakataon bilang musical instrument. Sir, pangalan po? Jose. Jose Dufort, Mang Jose. Sir, pagkakaintindi ko, kayo ay isang musikero. Pwede nyo kaming kwentuhan tungkol sa inyong journey sa pagiging musikero? Yes, oo. Musikero ako, kasi way back, nagtatrabaho ako sa Malate, na meron kaming banda, yung kay Mr. Borazon, tumutugtog kami sa Cafe Habana. Tapos nakilala ko to sila Mike Tupas, sila Nonoy Alcalde, sila yung mahilig tumugtog ng mga ethnic music. Tapos from there, nag-jam kami doon sa Remedios Circle, hanggang sa nabuo yung konsepto na Pinikpikan. Noong una yan, wala pa talagang organization na Pinikpikan eh. Parang tawag-tawag lang, galing sa Baguio, galing sa Sagada, baba sa Maynila. Oh yes, mismo, oo. Specialty ng mga Ifugao yan eh, di ba? Nung bumaba na sa Maynila, meron akong kakilala na in-introduce ako sa kanila. Sabi niya, mahilig ka pala magtambol eh. Si Nards Reyes yan, Nards Reyes. Meron kaming grupo, Pinikpikan. Sabi niya, baka gusto mo sumali. Kung anong ginagawa niya, tara, mag-drums ka lang, tatambol ka lang. Sabi ko, sige. Si Mother Evelyn Bosch pa dati ang nagmamanage niyan. Mother Evelyn. Siya yung parang pinaka-coordinator ng Pinikpikan. And then, sige, sama, show kami, Pinikpikan, yung pangalan. Kung sino-sino ang dumating,
pwedeng sumali. Kung wala bang talagang formal na organization, open open dyan, parang ganon. Kung 3 lang kayo, 4 lang kayo, 5 lang kayo, pero gamit pinikpikan. Hanggang sa nagkaroon na ng, sama ka na, magre-recording na tayo. Oo, may magpifinance na sa atin. Bago mag 2000 yan eh. Okay. Kasi 96 pa tumutugtog na kami as pinikpikan. Parang pagdating ng millennium, no? Yung millennium. Oo. Nagre-recording na kami. Doon kami nag-iensayo sa bahay nila Billy Bonnevie sa kanila Agnes sa Blue Ridge. Sa Blue Ridge Subdivision, doon kami nag-iensayo. Tapos yung iniensayo namin, sasabi gagawin daw sa recording. Hanggang sa yun, nakilala ko na si Nathan Nasarcon, na sila Sammy, si Chong. Kaya sa naipon na kami doon, yun, nagre-record muna kami. Ayun na, nag-start na, nagkaroon kami ng unang album, yung Atas. Pero may nauna pa doon, yung Metro Nomad. Yung album na Metro Nomad. Doon pa yata nila ni-record yun sa Baguio pa yata yan or sa Sagada. Oh. Yun yung unang-unang pinikpikan. Nung pagbaba ng Maynila, nabuo nga yung nagkaroon ng Atas album. Formal na yan, meron ng organization kasi nag-finance si Boyotchenko eh. Siya nag-finance para makabuo ng album. Tapos sumunod pa yung sa Obra Encantada. Yung pangalawang album ng pinikpikan. Yung medyo malaki-laki yung grupo namin nun. 17 kaming membro eh. Talaga? Marami kami dyan. Sabay tumutugtog yun? Yes. Kaya yung stage, kita mo, pag sumampa kami, punong-puno eh. Sa dami ng May mga instrumento. pagkakataon na napanood ko live ang pinikpikan. Oo. Panahon na nila Butch, Sammy, Yan. Yan. Kami Ito mga yung original panahon na na. bago maging Kalayo. Oo. Yung Kalayo, ano yan, konti na lang. Konti na lang. Oo, konti na lang. Marami na nawala. Actually, yung mga unang membro yun, si Jokno Pasilan, si Neil Pasilan, si Sean, yung mga nawala na sila eh. Nung nag-recording na, parang kumonti na. Kumonti na. Yan si Paul Shalcita, kasama ko yan sa recording. Si Paul, si Nathan Nasarcon, yan si Louie Talan, minsan mapalit. Si Mark Escueta, nakapag-recording din yata sa amin yan eh. Drummer. Kasi ang drummer namin, nagpapalitan din sila eh. Si Mark Escueta, si Chong Tenga Santos ng Tropical Depression. Tapos si Fritz Bart, yung sa membro ng Spy, yun nagda-drums din yun. Nagpapalitan sila. All in all, marami yung membro kung sinong available. Sir, may tanong ako. Tinagal-tagal niyo sa music scene sa hindi naman underground eh. No? Hindi. Kasi may recording. Oo, na kayo, nanalo may nga kami ng pinakayo. Awit Awards eh. So, yung stint ninyo as a musician sa Pilipinas, paano to naka-apekto sa buhay niyo bilang isang individual? Apektado mo ang buhay ko niyan kasi professional musician lang ako eh. Although meron akong day job. Okay. Doon sa Babsi Studio, meron akong day job doon. Sa production assistant ako eh. Ako yung tumatawag sa opisina. Bukod that, banda ko rin si Mr. Boroson, siya yung band leader namin. Ano namin noon, tumutugtog kami ng Cuban music sa Cafe Habana. Doon. Pagka panggabi yan, tugtog kami doon. Bari 2 banda sinasamahan ko. Pag wala akong tugtog sa pinikpikan, doon ako sa kay Mr. Boroson. Yun. Minsan naman nagkakasabay, pero andun lang, malapit lang ang venue eh. Lalo na yung mga set nila music na yan, sabay, nakakadalawang lagare. Buong buhay ko, music na yung binuhay ko sa pamilya ko eh. Ganon, music na. Bread and butter. Oo, talaga, oo. Bread and butter. Kasi parang kinarir ko na talaga eh. Opo. Meron palang dito eh, may ganansya pala, kumbaga. Diba? Saka, Hindi man kalakihan, oo. enough para makasurvive. Siyempre, buong linggo meron kang tugtog eh. Diba? Pag may tugtog ka kay Boroson, may tugtog ka sa Pinikpik Boy, maganda na yon. May pang extra rice ka na, kumbaga. Oo nga. Saka marami kang makikilala sa musiko. Dahil mo makikilala. Sa tingin ninyo ngayon, nasaan ang Filipino music? Naku, sa ngayon medyo hindi masyado eh. Kasi parang ang nangyayari, hindi nare-recognize na maraming magaling na artist. Maraming magaling na Filipino musicians. Pero imbis na dito sila tumugtog sa Pilipinas, they would rather go abroad. Mas malaki bayad. Okay. Diba? Mag-a-abroad na lang sila. O kaya naman yung iba, hindi na pinupursa yung pagiging musician. Magtuturo na lang sila. Malaki rin makita eh. Hindi naman, music pa din. Pero Music pa din. mas malaki yung gana sa magturo ka lang. Meron kang private tutoring. Magkano isang tao? Kasi yung magtuturo ka sa school, Yes. magkano lang ang gano mo? Minimum wage, di ba? May taxes pa. Oo, may taxes ka pa. Samantalang kung private tutoring, isang estudyante, Sa'yo lang yun. per ora ka lang. Hawak mo pa yung oras mo, di ba? Yes. Oo. Kasi I've tried teaching sa school eh. Nakapagturo din ako ng music, world music, tinuturo ko eh. 2 eskwelahan yun. Isa sa Fort Bonifacio, Integrated Montessori Center. Tapos isa sa Antipolo, yung sa HEDSEN, Holistic Education and Development Center. Doon hawak ako mga maliit na bata hanggang grade 12. Tuturuan ko sila ng world music. How to make instruments,
how to play the instruments, ganun. Parang world music na. World music instruments na. So, given that analysis na binigay nyo kanina, in 10 years time, nasaan ng Filipino music? Anong perspective? Simula ngayon, ngayon medyo parang gumaganda. Gumaganda kasi lumalaki na naman ng eksena ng Philippine music sa Pilipinas. Isang magandang example yung Tago Jazz Bar. Mga kabataan, mga kabataan ang tumutugtog dyan, mga Pilipino na magagaling na. Magagaling. Hindi pa lang masyadong na-explore yung talent nila, pero magaling na sila. Pero yun yung di ba? Yun yung kagandahan ng maliliit na bar, like Penguin Bar, Tago. Yes, oo. Nabibigyan ng avenue ng pagkakataon yung mga baguhang artists, Yes, mga musikero, oo. na may showcase yung talent nila. Minsan kasi ang pumapatay din sa talent, mismong recording company eh. Bakit ko nasabi? Magaling kang banda, ilalagay ka sa label, pero bibigyan ka nila ng, idodominate nila yung music mo, gusto nila palabasin yung gusto nilang palabasin. Parang K-pop ka, ganito ka, ganito. So, nawawala Nawawala yung, artistic freedom. yes, oo, yung sarili mong alam, hindi mo maipakita sa Dahil kanila. kailangan mong i-meet yung demand ng market. Oo, nagiging commercialism ang labas. Diba? Ang daming magaling na independent na entertainers, pero hindi sila nabibigyan ng gandang break dahil yung mga music industry, hindi yun ang gusto nila eh. Diba? Ang gusto nila yung madaling kumita eh. Okay. Yung pagkakakitaan agad, isi-shelf nila yung music mo. Diba? Bibilin sa yung rights, isi-shelf nila. Katulad nung grupo namin Pinikpikan, hindi kami dito kumita sa Pilipinas. Sa Europe, binibenta yung CD namin. Doon nabibili eh. Yeah, dito, underground. Oo, underground. Diba? Tapos may na-pirate. May ilang store na nagbebenta pero mangilan-ilan lang. Na-pirate pa. Hindi ka maniwala. Na-pirate pa. Isipin mo Pinikpikan. I-record mo lang yan. Mabibenta mo na. Magkano lang. Kung bibili ka ng original na CD na Pinikpikan, 1,000. Bibiliin mo sa kanila 150, 200. Pinikpikan na. Ganun din ang tunog, di ba? Pirated. Gagamitin sa mga Yun nga. Sabi mo lahat, mga performers, ginagamit. Madidinig ko, amin yung recording namin, ba't wala kaming natatanggap? Diba? Parang ganun. Oo. Nawawalan kayo ng royalty. Wala na. Oo. Although may mga ano tayo rito, katulad ng PhilSCAP, yung Asosasyon ng Musikang Pilipino, meron tayong OPM, pero hindi naman lahat nasasakop ng OPM eh. Katulad ng mga indie artist na yan, yung mga bago lang na yan. Hindi sila nasasakop. Ang nakasali lang dyan, yung mga kilala na, di ba? Oo, kilala na. Eh, katulad nga niya, si Pepe Smith, di ba? Kilala na sila. Ngayon, si Mike Hanopol, nagkasakit, nung medyo, sino tutulong? Di ba? Pag may nagkasakit na musikong independiente ka lang, kapwa musiko na lang ang tutulong. Oo nga, pag-usapan natin yun. Halimbawa, I think nung nakaraan, si Chicoy Pura. Oo, si Chicoy Pura, oo, kilala ko yan, oo. Dahil yung ano niya sa ngayon si Nitoy. Si Nitoy naman. Si Nitoy ng The Jerks din. Oo, The Jerks, oo. Adriano, tama? Nitoy Adriano, oo. So, ibig sabihin, ang tanong ko rito ganito. Meron bang grupo ng mga musikero na nangangalaga sa welfare, ng medical welfare ng mga musikero? Dati meron yung kay Scarlett. Yeah. Yung Heart of Music. Hindi ko lang alam kung Scarlett ng Putrisca. Oo, si Myra Rawaro. Oo. Kasi marami na siyang natulungan ng isa ako. No, meron kaming yung healthcare namin, yung parang ano ba tawag diyan? Yung Medicare? Parang gano'n na naka-apply kami doon na wala kaming binabayaran pero meron kang makukuha health benefits. Doon dati 'yon. Tapos meron pang isang artist na yung pianista, Joel alimutan kapilid niya, jazzista 'yun, pianista siya. Namin nakakita sa kanya na nasa nasa kalsada na lang, parang naging taong grasa. Tinulungan siya ni Scarlett. Wow. Tama pa ospital o ano. Pero hindi ko na alam after that. Wow. Yung mga ganun na lang. Parang nagkaroon na lang ng samahan ng mga musiko na, kailangan natin tulong. Benefit show tayo para kay ganun. Para tulad niya kay Nito. Wala bang tulong mula sa gobyerno? Parang wala pa so far. Wala pa akong alam. Hindi pa. Indirectly siguro baka meron. Pero yung formal talaga na para matulungan ng mga independenteng musiko, parang wala pa. Wala pa yata. Pero meron silang isinusulong yata. Kasi para doon. Kayo, lumalabas kayo ng bansa. Dala niyo Pilipinas. Yes, oo. Dala niyo pangalan ng bansa. Dala niyo bandila natin. Yes, correct. Pero pag kayo na yung nangailangan naman, yun nga, gaya ng sinabi niyo, wala namang napapala mula sa gobyerno. Oo, parang wala. Makakakuha ka siguro as a regular citizen. Oo.
Pero Yun lang. hindi As a musician, wala. as a Ito lang musician. nag-pandemic eh. Wala naman silang assistance para sa mga musicians. Unang-unang tinamaan ng pandemic, ang mga entertainer. Oh, walang Ang mga gigs. musik, yes. Walang Eh, gigs. ang gig, no work, no pay. Oo. Ang musiko, di ba? Lalo na pag professional musician ka, ako, isa na ako. Una, nagtuturo ako ng music sa school. Tumutugtog ako. Yun lang yung income ko. Biglang nawala yung bar, sarado. Sarado rin ang school. Kaya ito, napapunta ako sa paggawa ng... Yun, Yun. pag-usapan natin. Sir, Oo. nakita ko yung mga items mo kanina, mamaya papakita ulit natin. Ano-ano yung mga musical instrument na ginagawa mo at ano-ano yung mga materialis dito? Mga musical instrument kasi world music yung alam kong tugtugin, no? Kasi ni-research ko na rin siya. So kung ano yung makita ko, mag-google ako ng instrument na ginagamit sa bansang Amerika, sa bansang India. Kung kaya kong gawin, gagawin ko kung maso-source out ko yung mga materialis niya. Unang-una, nagre-recycle ako, upcycling. Apa. Yung mga lata, yung bote ng Yakult, nagagawa ko siyang shaker. Yung mga kawayan na igagatong na lang, nagagawa ko siyang scratcher, nagagawa ko siyang klabe. Yung mga buto ng mangga, pinapatuyo ko. Nakita ko Yes, kanina. buto ng mangga. Diba? Na-amaze ako ron kasi ang alam ko doon, kuko ng kambing. Oo, meron Maganda talagang yung ganun. alternate Oo. na ginawa mo. Oo. Mas accessible. Kasi merong butong ganyan, kiluwak seeds from Malaysia, saka sa Indonesia, wala dito sa atin hindi available. Gusto ko magkaroon ng ganun. One time, punta kami ng Bacolod, inimbita kami ni Oying Nusmeña. Meron ako nakita doon na isang kasama namin sa jamming, naglabas siya ng instrument, nakita ko, uy, alam ko yun buto ng mangga. Pagtingin ko pa lang, alam ko ng buto ng mangga kasi kilala ko daming mangga sa amin eh. Sabi ko, gagawa nga ako ng gano'n. And from that on, gumawa na ako. Kasi wala na akong income eh. Diba? Gagawa na lang ako ng mga instrumento. Ito parang suntok sa buwan din eh. Kasi hindi naman lahat bumibili ng mga instrumentong ganyan. Hindi naman lahat percussionist na katulad ko. Kaya sabi ko, sige lang, try muna kaysa wala akong trabaho. Saka di ba, nakakatulong ka sa hindi sa naging basura. Oo, correct. Namumulot ako ng mga takip ng bote. Ganyan. Ginagawa ko siyang instruments na idea lang ba? May Google na ngayon, may YouTube na ngayon. Pag may nakita ko na pwede kong gawin ko to. Sarili ko to di ba? Ginaya ko man sa inyo, sarili ko naman itong instrumento. Hindi ko naman pinapapatent na akin eh. Diba? Hindi ko inaangking akin. Tulad ditong maliit na to. Ayan, ang liit, diba? Ito, idea lang din. Pero ang original size talaga nito is mga ganyang kalaki. Galing Brazil yan. May nagbigay sa akin na maestre ng capoeira. Kasi nag-aral ng capoeira yung anak ko eh. Binigyan kami ng regalo. Sabi ko, kaya kong gawin to. Ano lang, materialis ito. Ba? Ratan, maraming ratan dito sa atin. Sabi ko, ano kaya ito? Yung pala upo. Diba sa atin, sa Abra, marami yung salakot na upo. Yun, yung pala yung materialis na yun. Nakakuha ako ng buto, nagtanim ako ng buto. Tumubo naman yan. Pinagbigyan ako ng Diyos na magkaroon ng sarili kong ani. Diba? At nagagawa ko na siya. Napapakinabangan ko na kahit pa paano. Isa pang tanong, kanina nyo pa nababanggit yung term na world music. Yes. So, alam ko marami tayong mga manonood ngayon na hindi naman ganun kalawak or hindi pa exposed sa term na world music. Bigyan mo kami, sir, ng paliwanag para maunawaan pa namin ano ang world music. Ang world music, yung composition ng, halimbawa, yung tugtog ng Pilipinas. Diba? Pag Filipino indigenous musical instrument, gagamitin mo, i-apply mo do sa ibang music ng European music, halimbawa, music ng Amerika, tutugtugin mo yun na ang gamit mo, gamit ng Pilipino. O kaya naman, tugtog ng Pilipino, gagamitin mo instrumento ng ibang bansa, katulad ng djembe. Yung djembe, African instrument yan eh, di ba? Pero ginagamit na natin ngayon sa tugtog natin. Di ba? Oo, yes. Yung kinonsider namin yung pinikpikan na world music kasi unang-una yung tugtog namin doon, meron kami sa Lidumay. Okay. Di ba? Kumanta nun si Caro sa Lidumay, original nun, Pilipino. Pero yung mga gamit namin doon, meron kaming kutsapi, meron kaming kulintang, meron kaming tungatong, may electric guitar, di ba? At tulad nga nung, may traps, may trap drums, di ba? May djembe. Meron akong surdo, yung ginagamit ko doon, surdo. Ano yung Brazilian instrument yun? Diba? Meron kami mga shaker. Basically, nawawala yung boundary. Walang boundary ang music. Di ba? Kasi Music has no limit. Iba-ibang bansa. Iba-ibang bansa. Yun yung naging interesado ako. Kaya nagkaroon ako ng chance na magturo sa school. Kasi natutunan ko yun eh. Natutunan ko by myself na sarili kong research na ang music kasi sa atin, pag tinuturo, pag-aralan yung Mozart. Di ba? Europe, hindi naman atin yan eh. Ba't may tuturo yan?
After that, malalaman ba ng bata yun? Ito may maiiwang sa bata na katulad yung mga tinuturuan ko sa Antipolo, pag gumawa sila ng project sila, naiuwi na sa bahay nila na tawag sila na, uy, ginawa ko to, napatugtog ko to. Iba, pwede ka ba gumawa ng violin? Pwede ka bang gumawa ng flute? O pwede gumawa ng flute? Bamboo. Yes, oo, di ba? Mga tunga. Oo, PVC. Yun yung mga itinuturo ko na natutunan ko by myself na kaya ko palang gumawa na to eh. Ganun lang. Lakasan lang ng loob na, tapos may magtatanong sa'yo, binibenta mo ba yan? Ibilin mo? Parang ganun ba? Nagugulat Oo, bibilin mo ba? Magkano? Siya papatanungin mo ngayon magkano? Kasi hindi naman ako salesman eh. Okay. Hindi ako businessman eh. Musikero ako eh. Diba? I just make this para ituro sa bata. Pero may bumibili. Why not? Why not? Diba extra rice yun eh. Tsaka it means na-appreciate niya. Alam Yes. niya yung ginagawa. Oo, Alam niya oo. yung binibili niya. Nakakatuwa na pag yung customer mo natutuwa sa binili sa'yo. Tapos regalo nila sa taga-ibang bansa. Nakakarating sa ibang bansa. Ang dami nang narating na bansa ng mga ginagawa ko eh. Wow. Samantalang pinulot ko lang yung buto ng mangga, tinatapon nyo. Kaya nga, Oo. ang buto yung lata ng mga alak. Oo, yung inaalok mo kanina, inaalok mo, buto ng pineapple juice yun eh. Ayun, kita mo. Kaysa kalawangin, balutan ko ng tela, lagyan ko ng beans sa loob, shaker na siya. Kaya lang, is the way you use it. Okay. Kailangan din yung marketing. Papakita mo rin sa kanila, paano ginagamit ito. Kaya, hindi naman sila musikero, pero turuan mo kahit paano. Hindi ka Okay. oo. Yung rainmaker na Yes, yung rain stick. Oo, yung rain stick. Mahirap gawin yun eh. Daming pegs. Daming pegs. Oo, maraming to, pegs. Oo. To achieve the, So, para umiikot yung tunog niya, hindi kagad nahuhulog yung laman. mas Ganun. mahaba. Oo, mahaba yung tunog. Nagkakaspeak yung mga Hmm. pegs, di ba? Marami mo ang Pilipino nung didgeridoo. Diba, ginagawa na rin dito sa atin yun. PVC, ang gaganda pa nga eh. Pero hindi siya yung original na didgeridoo from Australia. Diba? Pero Yung, may version. oo, pareho ng tunog. Yung meron tayong nagawang version. Yes. Yung sariling Oo, kawayan. materialis na available Oo, natin. kawayan, ginagawa nila. Nabibili naman. Pero ang ano nun, yung PVC kasi, hindi siya binabahayan ng bukbok, hindi siya inaanay. Kasi sa ibang bansa, pag nilabas mo, bawal yung gano'n eh. Ma-termite siya, di ba? Yung kawayan. Kawayan. Kinakain ng bukbok yan eh. Or Eh, baka yung meron na. Yes, Diba? baka meron na sa loob, di ba? Yun ang iniiwasan. Kaya PVC pwede na, di ba? Kukurtihan lang nila yun. Gagawa lang nila ng design. Mas maganda pa rin sa original. Nababawasan mo yung basura. Yes, oo, nare-recycle. Tulad nga yung yung shaker na ginawa ko is from Yakult. Kasi in-introduce ko lang sa bata kaysa itapon niyo yung Yakult, lagyan niyo ng beans sa loob, lagyan ng mais, pagdikitin niyo. Shaker na yun eh. Diba? Nagiging instrument. Imbis na itatapon mo lang, yun na, matagal-tagal, tatago mo na, di-display mo na. Sir, hihingang kita na, anong masasabi mo sa mga manonood natin kaugnay sa pagtangkilik ng musikang Pilipino, ng world music, anything na gusto mong sabihin o ipanawagan? Oo. Mahirap silang tawagan kasi kung wala sa puso nila yung gagawin nilang panonood, na-experience ko kasi yan, pag tumutugtog kami, as a pinikpikan member, sama ko yung wife ko kasi siya photographer ko eh. Tutugtog ka doon, lalo na pag kumanta si Carol ng medyo chanting, parang pinagtatawanan nila, lalo yung mga kabataan. Pagtatawanan nila dahil hindi nila alam kung ano. Bago sa Oo, bago sa pandinig nila, hindi nila alam na napakahirap gawin yung ginagawa ni Carol. Kumbaga, yung tugtog namin, pinag-aralan namin yun, natugtogin dahil collaboration ng puso namin yun eh. Hindi lahat ng tinugtog sa pinikpikan, isa lang ang may idea. Hindi. Kanya-kanyang contribution baga. Kaya world music eh. Yung influence ko kay Borazon, Latin music yun, Afro-Cuban, Brazil. Isinama ko doon sa konsepto ng pinikpikan. Kaya yun ang nagustuhan nila na iba-iba kami ng genre, kumbaga. Nagkaso, si Nathan, influence. Si Nathan, alam mo naman, River Maya yan, di ba? Pero, nagkasundo kami na nakagawa kami ng album, maganda naman, na-appreciate naman nila. Hindi nila alam na yung ginagamit nilang tugtog na yun, local pala. Ginagamit nila sa mga eskwelahan, sa programa na eskwelahan, ang background nila na kung ano-ano nila, mga palabas nila na, dinip ko na, uy, pinikpikan yun, kami yun na. Parang ganun ba? Nakakatuwa. Oo. Yan, kadangyan si Agubinda, kaibigan ko sila Mitra. Ganun din, minsan pagtatawa na nila, parang, ano ba to? Pero yun ang gusto ng mga foreigner eh. Yes. Nakapag-show na kasi ako sa ibang bansa eh, gamit namin yung ganung tugtog eh. Diba, mas gusto nila. Na yung ibang kultura ang mapanood nila. Bakit pa sila manonood ng mga sikat dito ng mga rock band na yan? Gagaling sa kanila, sila yung original eh. Sa Europe, yung mga tumutugtog ng mga violin dyan sa Europe, di ba? Sa kanilang music yan eh. O bakit sila manonood dito ng ganun? Ang hahanapin nila, yung wala sa kanila. Katulad yung
Dapat pinopromote natin yung sarili nating indigenous eh. Di ba? Pag sa ibang bansa, pinapanood yan. Yung mga shows ng mga Mindanao na yan, yung shows ng mga taga-Kalingas na yan, di ba? Yung mga nagsasayaw na nakabag lang. Appreciated yan sa ibang bansa. Dahil wala sila nun. Wala sila noon. Wala sila noon eh. Kultura ng Pilipino yun. Pero pagkapwa Pilipino, parang ayaw nila panoorin. Ito nakakalungkot. Nag-show kami minsan kasama namin si Joey Ayala at saka si Grace Nono. Sa Open Air Auditorium sa Luneta. Ang ticket 100 pesos lang. 100 lang ha. Kukunti yung nanood. Bakit? Kulang ng promotion, kulang ng marketing. Samantala, ang galing ni Joey Ayala, ang galing ni Grace Nono. Tapos plus pinikpikan ban. 100 lang ang ticket. Kukunti ang nanood. Bakit? Pero subukan mo ilagay mo dyan yung K-pop band. Nagkakagulo sila. Ang mama, oo, libo-libo ticket, di ba? Binibili nila. Bakit? Tingin mo, may dapat gawin ng pamahalaan para i-promote ang ating sariling kultura, lalo na particular Oo. music. Yes, dapat. Unang-una makinig ka ng radyo ngayon. Mhm. Ano napapakinggan mo sa radyo? Mga music niya. Bihira naglalagay. Sabi nila OPM, Original Filipino Music. Parang, para sa akin Apo. may own opinion, yung original Filipino music, yung mga ginagawa ng mga taga-Kalingas, yung mga taga-Mindanao, yung mga chanting nila na yan. Marami tayong ganyan eh. Pero ang in-adapt natin, Filipino music kasi Filipino gumawa. Filipino kumakanta. Ano yung tono? Ano yung instrument? Atin ba yan? Isang Filipino music na masasabi kong Filipino music, kung kilala nila si Waway Saway, Talandig yan, taga Bukidnon. May mga music yan, pero hindi nabibenta sa atin. Saan niya binibenta? Doon sa Mississippi, sa Missouri, ibang bansa. Doon nabibili yung album niya. Pero dito hindi tinatangkilik. Bakit? Kasi Punjabi yung gamit niya, tapos chanting yung... Pero yung chanting nila, tradisyon nila yun. Yun yung history ng bahagi ng oo mismo. Bahagi ng kultura nila yun, di ba? Na hindi influential dun Oo. any other nation. Hindi. Diba? Hindi. Sarili nila yun. Sariling instrumento, sariling tugtog, sariling sayaw. Pero dito subukan mo mag-perform yung galing sa Korea na hindi naman natin naintindihan kung ano yung sinasabi nila. Pero tuwa tayo, pinapanood natin. Concept, di ba? Ang daming tao. Yun ang nakakalungkot ba? Nakakalungkot na hindi nila pinapanood yung sariling atin. Siguro panahon na para gisingin natin yung kaisipan ng ating mga kabataan. Oo. Diba? Para bigyan naman ng chance yung ating sariling tugtugin, sariling kultura, Oo. sariling instrumento. Sariling instrumento. Oo. Okay, sir, maraming salamat. Thank you very much. Salamat din. Anong tawag doon? Kiss-kiss. Oo, sa Pilipinas to. Paano yung ginagamit, sir? Meron siyang scratcher. Pero ito, sa Pilipinas, ang tawag kiss-kiss. Ay, sorry. Sa ibang bansa, meron din silang ganito. Sa Brazil, ang tawag nila nito, heko-heko. Ginagamit sa Brazilian music, sa bossa nova. Ayo. Sa Cuba, ang tawag nila rito, güiro. Sa Cuba, pag sinabi na, Mamolo Swahira, Vamos a bailar, Guantanamera. Diba? Ito rin yung instrumento. Katulad din ng Pilipinas. Cuba yun, ha? Cuba yun, Brazil yun. Pero, Ito, nasa atin yun. interesado ako dito sa kaya yung mga tadya na Yan. masakit na yan. Ito, kung manginginom ka, marami Imbis na itapon, crown cups, takip lang yan. Naging rattle na siya, diba? Yung ano sir, gusto mo mag-gaya? Yan. Yan. Indian mango seeds. Indian mango Gawa sa seeds. buto ng Indian mango. Indian mango mismo yan, lilinisin mo lang. Tatsagain mo lang linisin. Sounds like running water. Oo nga. Para siyang umamit sa tubig. Galing. Kaprasong bamboo, marami tayo nito eh. Nagiging flute. Kawayan lang.
Sa tip ng kawayan, local. Ang nasabing exhibit opening ay naging pagkakataon din na magkaroon ng open jam music session kung saan malaya ang lahat na nakilahok at nakibahagi sa tugtugan. Ang expo at exhibit na ito ay magtatapos ngayong araw sa SMX Convention Center sa Pasay City. Samahan ka sa bawat pasya. Panamangkin ko na lang, dami-rami mo basta baka lalo kapag mabibigat ka. Matutunan ko paano mahalin ang katulad mo. Thank you so much, friend. Have a good day po.